Hello there, Libra sign. Welcome to your monthly reading. This reading is for the month of January 2024. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra sign. Okay? So, take what resonates and leave the rest. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Kung hindi kayo naka-resonate, check your other placement, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo naka-resonate. Or even if naka-resonate kayo, still do watch your other signs, dahil pwedeng mag-connect doon yung reading niyo. So, let's start. Ano yung kailangan mong malaman this month of January 2024, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus? What you need to know, or sabihin natin, what will going to happen in your love life this January 2024. Ooh, Libra, 5 of Cups. Libra, there is someone from the past of yours na gusto mo pa din ipaglaban. You still, I think, or it's either na merong someone from the past na gustong ipaglaban ka for a while. Okay. I think this person wanted na magkaayos kayong dalawa to offer you a second chance. Sobra kayong nagmahalan before. Like 10 of Cups. Sobrang pagmamahalan to. Building a family. This is someone from the past. And yet, you are in a healing process right now from this person. And this person is offering you a new beginning. Okay? So, this person really betrayed you before. Sobrang niloko ka niya. I think nag-move forward siya to somebody else. I don't think, maybe an LDR or somebody. And to the point na ayaw mo na siyang tanggapin, Libra. Ito yung nakikita ko. Ayaw mo na siyang tanggapin. Ito yung pwede mangyayari this month of January 2024. Somebody from the past will come and offer you a second chance na willing kang ipaglaban balik. And hindi pa siya talaga naka-move on from you. So, Libra, you need to decide this time kung magpo-focus ka na ba sa goals mo sa sarili mo moving forward, or kasi parang hindi ka nakatulog sa gabi about when the time na nag-approach itong person na to or mag-approach itong person na to, may times na hindi ka makatulog sa gabi sa kakaisip about what happened, because this is someone from the past, meaning meron kayong memories na maganda nitong person na to, like deep memories, love, and devotion. So, let's see more, Libra. Libra, this is someone, might be a father of your children or your child, someone matured, someone na parang willing niya i-take yung responsibility niya again. Okay, parang willing niya na ibigay yung responsibility niya again, or sabi natin, paano ba to? Parang gawin yung responsibility niya again sa'yo. This person wanted na explain sa'yo or ayusin yung mga dapat ayusin sa inyo, yung mga hindi nyo pagkakaunawaan. And wanted to have a changes this time with you. Ayusin ninyo. But the problem here is this person really hurt you before. Betrayal sa nakikita ko dito. Pero tumagal kayo nito, ang dami yung pinagdaanan ng taong ito. Might be you are dealing with a karmic relationship, or sabihin natin na something like that. And this person is coming back again para sabihin sa'yo na nagbago na ako, gagawin ko na yung responsibility ko bilang ama or bilang asawa mo.
alam ko na parang matured enough na ako for this situation and willing na ako na gawin to kasama ka. Makapagbalikan tayong dalawa to offer you new beginning because I have realized my mistakes nung time na hindi tayo okay, nung time na maggulo tayong dalawa, yung marriage natin, or kung hindi man kayo married, could be commitment ninyo dalawa, relationship ninyo dalawa. So either way, okay, it doesn't matter kung saan kayo makaresonate. And this time around, andun sa point na on your part is you are nag-uumpisa ka na, or sabi natin na nakapag-move on ka na, na-carry mo na, nawala siya. But the thing here is, bumalik siya, kaya hindi ka nakatulog sa gabi ngayon thinking about what happened sa inyo before. So, nagpa-flashback. Lalo na, we are in a Mercury retrograde. So, flashing back. Pero, never, anyway, hanggang January 1 lang naman yung Mercury retrograde na to. At, so, let's see kung ano yung kailangan mong malaman. Ano yung kailangan mong malaman? Rebirth ang feeling ko dito. Oh, no, it's not a rebirth, girl. Libra, I think you will not going to accept this person in your life. Parang tanggap mo na nahiwalay na talaga kayong dalawa, and this is it. Mag-stand ka sa ground mo, nahiwalay na kayong dalawa. Bakit? Kasi meron ka ng bago this time. Meron na nag-o-offer sa'yo ng new beginning. I mean, meron ka ng somebody this time. Maybe you're in a relationship, you are inspired, you are in love, something like that. And nakapag-move forward ka na from this person. This person will going to offer you a new beginning, yet andun ka sa point that and waiting, I think this person might be waiting na kung kailan mo siya sasagutin na ayusin ninyo yung pamilya ninyo, yung marriage ninyo ba, yung pagsasama ninyo. Naghihintay siya sa'yo para makapag-umpisa na siya na ibalik ninyo sa dati yung pagmamahala ninyo, yung happiness ninyo, kung naman yung mga masasayang alaala ninyo, gusto niya maibalik yun pag-umpisa kayo ulit sa dati. Yet andun sa point that what you need to know here, makakonfuse ka sa pagbabalik niya. Bakit siya bumalik? Anong kailangan niya? Bakit ganito? I'm okay now, may iba na ako, something like that. So, andun sa point din na I think kakausapin mo siya. Kakausapin mo siya siguro dahil siguro i-confront mo sa kanya lahat ng mga nangyari sa'yo. I-confront mo yung mga pagtitiis mo, lahat ng mga bago ka mag-move on. Until sa you take the leap of faith na magmahal ulit ng iba. Okay? So, I think ito yung mga pwede mong malaman or mga kailangan mong malaman this month of January 2024 na you will going to end this marriage or situation or commitment na talaga and mag-move on ka na because isa pa, may iba ka na din. May iba ka ng gusto or iba na yung gusto mo. You already rebuild yourself into a new you and nakapag-move on ka na talaga. You have been manifested this person for a long time. Kung kailan siya maging kung kailan siya matuto, kung kailan siya magbago. Andun sa point na hindi ka din ganun ka basta-basta gumive up sa pagsasama ninyo. Kahit nung time na niloko ka niya, sinaktan ka niya, naghintay ka, nagtiis ka, at naghintay ka kung kailan siya magbago hanggang sa nakapag-move on ka na talaga. So, this time parang andun ka sa point na
sa focus mo sa taong ito, hindi sa good memories ninyo, kundi yung time na kung kailan kanya sinaktan. Parang ayaw mo nang mabalik yun sa dati. Okay, so what's the good or positive outcome? Ano yung mga pwedeng positive outcome ng reading na to, Libra? You might be dealing with Scorpio, Libra, Aries, Sagittarius, Leo, or in an Aries sign here, Sun, Moon, Rising, Venus, or a same Libra sign, or might be this is you, Libra. So, ano yung positive outcome ng reading na to? Oh. Libra, I think yung positive na magiging outcome ng reading na to, Libra, because I think dalawa sila dito sa buhay mo ngayon. Dahil confused ka nung bumalik itong person mo, hindi ka nga nakatulog sa gabi. Thinking about, siguro may anak kayo and naiisip mo din yung paano mas maganda ba bubuuin namin to ulit. Nagbago na ba siya or something, pero meron ka ding someone this time in your life which is way much different than your past person. Kung ano yung treatment niya sa'yo, hindi mo nakita yung mga bad treatments na binigay sa'yo ng past person mo. So, andun ka sa point that magiging confused ka talaga, matatrap ka sa situation. But, ito yung sasabihin sa'yo ng tarot cards. I think kailangan mo muna ng rest. Kalmahin mo muna yung sitwasyon. Especially yung sarili mo. Wag ka muna agad-agad na magdesisyon sa mga bagay-bagay. Especially with your past person that is coming back or with your present person. I think kailangan mo muna ng pause para sa sarili mo to step back and to think. Okay? I think also this time kailangan mo din kausapin at sabihin yung katotohanan sa itong taong bumabalik na meron ka na about what you have. Just talk to this person, not to fight for this person, not to fight. Okay? I think kasi dito, you are going to end the cycle talaga sa inyong dalawa. And to have a new beginning talaga sa buhay mo, or to have a changes in your life na talaga this time. I think, andun ka sa point na, alam mo na hindi ka na innocent sa mga pwedeng mangyari. And parang, mahirap nang mapagkatiwalaan yung isang tao na ginawa ng masama sa buhay mo. Might be you have a personality like that na mahirap ka nang magtiwala ulit sa kanya. Even though may magandang mga nangyari din sa inyong dalawa, may mga pagmamahalan, totoong pagmamahalan, kaya kayo nagpakasal ba or nakabuo ng anak ba or naging tumagal ba something. But you will going to take the leap of faith towards a new beginning of your life this time. You will going to leave this person. Itong person na to, itong past person, you will going to walk away calmly in this person and mag-focus talaga this time sa sarili mo. Parang feeling ko, ang mangyayari dito, after mo mag-isip, after mo mag-post, after mo, para makapag-decision ka ng maayos, yung decision mo dito is, hindi mo na siya tatanggapin. Parang hayaan mo na lang siya, until siya na mismo yung aatras. Parang ganun. You might be dealing here with Aries, Sagittarius, Leo, or Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. So anyway, Libra, I'm going to pull an oracle card for you for this reading. This is a love message oracle card. Balance, and this is yours. Balance. Ikaw yung nakahawak ng balanse sa lahat ng zodiac sign. So, balance.
There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. So, if there is wala ka nang nararamdaman na ganito sa past person mo na bumabalik ngayon, might be it's time na talaga na to move on, to move forward. Okay? Because I think ang mga ito, naramdaman mo na siya to your present person. Kasi yung present person mo, willing din siya na gumawa ng action to move forward towards with you. Nandyan siya para sa'yo. So, pero itong past person mo, willing din siya na magbago this time. It's just like, para sa'yo, hindi ka na inosente sa mga nangyayari. Parang mahirap ka nang magtiwala pa kung magbabago or nagbabago na ba talaga siya or hindi pa. Parang para sa'yo, hayaan mo na lang. I think ito yung pwede mong gawin eh. Ito yung gagawin mo talaga. Na hindi mo na lang siya bigyan ng answer. You were just going to ignore this person. And hanggang sa aayaw na din siya sa'yo. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.